Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome sa programang Tinig ng Masa. Ngayon po'y 27 na Nobyembre, araw ng Huwebes sa taong 2025. Magsama-sama po tayo sa kalahating oras sa programa sa 90.3 Magic FM, katampay nyo, at ang inyong mga kasama, Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Region 4A, Region 4B, buong bansang Pilipinas, lalawigan ng Quezon, lungsod ng Lucena, barangay Babang Dupay, lahat kayo ay binabati ni Congressman David J.J. Suarez. Good morning muna kay Congresswoman Ana Villarasa Suarez, gayon din kay Congresswoman Tina Talavera ng Alona Party List.
At good morning din kay Miss Babylin Forte Mahal, good morning. At Unica Ihang, Win Rogelin Forte Chavez, good morning. Oy, good morning din sa ating mga kasamahang driver, jeepney driver, bus driver, taxi driver, tricycle driver, good morning. At syempre itong padyak sa Dalahigan, good morning. At yung mga nagtatrabaho sa release ng tren, nagmamaneho din yan. Okay, dagsain ng maraming mamimili itong ating mga nagtitinda sa Lucena Public Market kung saan malapit ang 90.3 Magic FM Katambenyo. Sa bayan po tayo nakikinig at sa bahaging teknikal ng ating mga kasama, DJ Bricks. Sa mga nanonood sa Facebook Live, pa-share naman po. Oy, sa ating early viewers, ay Di Guzman Silonga. Oy, long time no see ha. Naging busy yata ito si Pangulo at yung Pangulo ng Karachi ng Barangay Babang Dupay. Oy, Jerry Boy Jason. At sa iyong kabiyak, good morning dyan na sa Punok Bagong Pag-asa. At kay Ana Rose, good morning din. Oy, sa Little Baguio, good morning kay Boss M na ngayon ay nasa Kingdom of Saudi Arabia. Assalamualaikum, warak na tulay. Wara na barakado. Barangay Market din naman, nadyan natin kaibigan si Louie Laguno at si Freddy Bravo. Araw-araw sa atin nagpapabati ang mga yan. Ay, kasama na rin si Piñano Mabaylo, ang masipag na nagtatahi ng basahan. Taga Barangay Babang Dupay din yan. At sa mga gustong bumili ng parol, nadyan na dyan sa kay Kuya Dante Valoria, dyan sa bahagi ng Purok Central. Nakabili po tayo ng magandang parol dyan. Napakaganda ho sa gabi. Sa malayo ho, ay talagang nakapagbigay ng kasiyahan ang kumukuti-kutikap na parol. Sabi pa po ang Pasko, kaya hina-hinay, dahan-dahan lang sa pagmamaneho. Lalo itong ating mga nagmamaneho ng motorsiklo. Ingat-ingat lang kasi malapit na ang Pasko. Ay, sa ating namang mga kapwa Maronsa, yung ating mga alumni ng Marons, kagaya ni Colonel Bong Albacea, ang Provincial Director ng Quezon, at Retired General Eric Armamento, good morning. Pangulong Reggie, good morning din. Yun ang buwan ng balita ng laman natin, puro flood control. Puro tinatawag nating pagnanakaw sa kaban ng bayan, talaga namang itong mga balitang ito ay halos hindi na magkanda o gaga sa dami ng mga ito. Kailan ba ito matatapos? Oh, yeah, Flor Drisa Marquez Eco. Long time no here. Kumusta ka na dyan Flor Drisa Marquez Eco? Ngayon lang kita nakitang nag-view. Pa-share naman. Sabi ni Flor Drisa Marquez Eco, good morning po. At paalala ko lang, may nakakwentuhan tayo muli na itong pupunta sa ospital ay talaga nga namang dami nga namang nagkakasakit at ang halos lahat ng mga ospital dito sa atin ay punuan. Subalit wag po kayong mag-alala, malapit na hong matapos itong patuloy hong ginagawa at malapit na hong mapakinabangan hindi matapos wala naman ho tayong mando dyan para matapos patuloy hong ginagawa itong hospital niyan sa parteng Mayaw Parada na project ni Congressman David J.J. Suarez. Batid doon sa inyong kaalaman na pag mapapansin natin, itong mga ospital dito sa buong Lucena City ay karamihan ay private hospital. Kaya nagsusumiksikan ang karamihan dyan sa Quezon Medical Center. Kaya naman marami ang nag-aabang dyan sa mga pangyayari at gagawang proyekto ni Congressman David J.J. Suarez na tinitingnan na ano ba yung magiging pakinabang,
malaki ang pakinabang nito. Kasi kung ating titingnan sa mga iba't ibang karatig probinsya natin, tulad ng Laguna, marami diyang mga hospital na pampubliko ay halos ay mga wala nang binabayaran, no? At mapapansin natin sa Kamaynilaan itong mga DOH run o Department of Health na hospital ay libre na po yung mga nagkakasakit. Kaya itong hospital na pinapagawa ni Congressman David J.J. Suarez ay magbibigay sa atin ng kaalwanan lalo sa larangan ng kalusugan, lalo't pagsasapit itong mga taglamig. Kaya naman iba't ibang uri ng pasasalamat ang natatanggap natin chat sa mga programa at proyekto. Higit sa lahat itong mga kalsada po, kahit araw-arawin nga natin banggitin, ako kahapon napadaan uli dyan sa Ecotourism Road kasi may kaunting project dyan ang aking asawang si Baby Lynn, ay talagang nakita natin ang kahalagahan ng paglapad ng kalsada. At doon sa parteng intersection papuntang Dalahican ay makikita natin na iba't iba ng mga establishmento ang nagsusulputan. Ito ay nagbibigay po sa atin ng karagdagang buwis sa ating lungsod at karagdagang trabaho. At kalapit pa noon ang hospital. Ganun yung mga mga programa ni Congressman David J.J. Suarez na dinudulugo sa atin bilang isang congressman. Kaya naman, sa ganda ng ginagawa nitong mamang ito, na laging pakumbaba. Pero titingnan niyo ang pagkatao nitong tao ito, laging pakumbabaho ito Kahit ito ay ang dami ng ginagawa ng mga nagnanais sungkitin ng kanyang posisyon bilang deputado, sa pamamagitan ng mga bad accounts at iba't ibang uri ng platform sa social media, ay talaga namang itong mamang ito na hindi nyo napapansin na bahagya na itong umimik sa mga ginagawa sa kanya. Ganito yung mga sportsman na tao, yung mga tinatawag na gentleman na isang politiko. Sa kabila noon, ang ginagawa nila ito ay magtrabaho, may pakita sa taong bayan na ang kanyang mga ginagawa ay para sa taga-segunda distrito. At hindi lang yun, yung ibang mga batas na ginawa nito ay kapakipakinabang sa buong bansa. Oy, sabi ni Flor Drisa Marquez Eco, busy lang po ng nakaraan. Oy, busy Huwag ka muna magme-mayor, tama na muna busy. Oy, sa aking kumpadre ng Bulacan Kap Ato Ignacio kumusta? Isang makisig na leader ito ng transport Mukha kahapon tinalakay ko Kap Ato Ignacio yung piso na nakaamba na posibleng ibigay. Posible at hindi pa naman tayo sigurado ito lang yung kahilingan na kapag sinuri po natin ay magpapahirap po ito sa ating mga mamamayan. Kalalo't may mga 3 o 4 na anak na biyahe sa araw-araw. Kaya katuig na ano ba ang posisyon mo doon sa pagtaas ng piso? Ano ba ang dapat sa ating pong pagtaya sa loobin sa ating pag-aaral na dapat lang po ang ibigay ay fuel subsidy. Tama na yung ganyang kataas sa pasahe at mabigat na sa bulsa ng ating taong bayan. Ang taas pasahe, baka mamaya itong ating mga kababayan ay wala nang maibili ng pagkain o itong mga karagdagang pambayad sa mga elektrisidad at din sa tubig at mga pangmatrikula sa kanilang mga anak. Isipin natin na kapag may 4 na anak, ay di 4 na piso. 4 na piso sa isang biyahe lang kung paano kung 4 maghapon, di sa 6 pesos po yung madadagdag times mo sa 22 days ay napakalaki po nun. Nasa 300 mahigit ay pambayad na yun ng tinatawag nating itong pandagdag sa lalong tumataas na bayarin sa kuryente. Ayun, Congressman David J.J. Suarez, dire-diretso lang po. At ito ang sabi sa atin nung ating nagchat-chat dito, na dire-diretso lang po sa inyong mga gawain at pagtulong sa ating mga kababayan sa Segunda Distrito. Mahal po namin kayo.
Sarap naman, no, 'pag ganito yung mga maririnig mo. Halimbawa, congressman ka, ano, maririnig mo, dire-diretso lang po't mahal po namin kayo. 'Pag po ang congressman ay ganyan at pinaparatingan ng pagmamahal ay talaga naman pong nakakataba ng puso para sa isang, diputado na simpleng-simple nga naman itong taong ito, eh, talaga nga naman. Hindi mo kakitaan ng, pagkabaratingas ng ugali, talaga namang napakapinong gumalaw, napakapinong magsalita, at napakadin ano, napapansin din naman natin 'yan, eh. Kaya yung mga ibang congressman, kapag ho kayo ay, may mga programa at proyekto, i-tag niyo lang po sa akin at yung ibang inyong mga kung kayo may mga staff na maaaring, puwedeng mag-message, eh, babasahin po natin 'yan at yung mga supporters ninyo, mag-chat lang ho. Bukas po lagi ang programang, Tinig ng Masa sa oras na 6:00 hanggang 6:30 para maglingkod po sa inyo at magbigay ng mga impormasyon. At sa balita natin pang nasyonal, ay baka may mga gustong ipa-announce sa inyo, bukas po ang programang 90.3 o ipatalakay na wag lamang pong magmumura. Basta ho kayo ay may personal knowledge, ay i-chat niyo lang ho sa atin, tatalakayin po natin at bibigyan din at tatawagan ng pansin ng mga ahensya. Manila, Philippines, formal lang isinumite ng Department of Public Works and Highway DPWH at ng Independent Commission for Infrastructure ICI sa Office of the Ombudsman ang kanilang rekomendasyon para sa paghahain ng plunder graft at iba pang kaso laban kay dating ako Bicol Saldico at 7 iba pang mambabatas kaugnay ng manumalang infrastructure project mula 2016 hanggang 2024. Batay sa joint referral report ng DPWH, ICI at Board Pakay ko at FSCO Builder Supply, kabilang din ang pinapakasuhan ng 4 na district representative na 2nd District Representative Agustin Domingue Pancho, CM Construction Incorporated, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, GLL Pulsal Construction Corporation, Surigao del Norte District Representative Francisco Matugas, Biometric Development Corporation, Tarlac 3rd District Representative Doyle Navera, Tarlac 3G Construction and Development Corporation, tatlong party list lawmaker sa sila Representative Edwin Gadjola, CW party list Limited Builders, Representative James Ang Jr. at Uswag Linggo, Representative IBC International Builders Corporation and Alencon Development Corporation at Representative Journey Jet Nisay, Pusong Pertonoy party list GBN Construction and Trading. Sabay nang nagsumite ng referral na sasakop na may 1,300 infrastructure project ang hinatid din ng opisyal ng DPWH sa ICI Ombudsman at kaung-kaung Ebidisentong Miyerkules ng hapon, sinabi ni ICI Chairperson Andres Reyes Jr. ang mga naturang mambatas ay limitaw na nagkaroon ng paglabag sa Code of Conduct for Government Official and Anti-Corrupt Practices Act. Tinagurian pa niya ng mga ito ng mga contractors dahil sa pagiging congressman at pagmamayari ng construction teams nakakuha ng kontrata sa gobyerno. Tinukoy ni Reyes sa pagkakaroon ng conflict of interest ng mga ito dahil ang mga mamabatas ay hindi niya dapat naging contractor din. So na ang kalawang joint referral na ng DPWH ICI sa Ombudsman. Sa unang joint referral, rekomenda nilang nakasuhan ng plunder graft and direct bribery. Charge sinako at dating House Speaker at Right Representative Martin Romualdez. Sabi ni Telma Alvarez Bombita, good day po kagawad Tonton Chavez. Good morning. Share naman po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live.
pahayag ni VP Sara Sainda, handang palitan si Pangulong Marcos political destabilization, sabi ng palasyo. Manila, Philippines, itinuturing ng Malacanang na isang uri ng political destabilization ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na nakahanda siyang palitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sakaling magbitiw ito. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, hindi rin katanggap-tanggap ang pag-asa ni Duterte na magbitiw ang Pangulo. Unang-una po, ang Vice Presidente hindi acceptable. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinangasiwa nilang boba sa pesto. This is definitely a form of political destabilization. Ano ni Castro? Pinunto pa ni Castro na pinapahina ni Duterte ang tiwala ng publiko sa administrasyon at ang mga sinabi niya ay paglikha ng climate or uncertainly ang krisis. Idinagbag ba ni Castro na handa si Duterte ng ito talagang iniisip niya at pinaghahandaan. Kung handa siya, makita po natin nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Iyan po ang balak nila. Yan po ang inisip nila. Iyan po ang ginagawa ngayon. Ano ni Castro? Hoy, Pangulong Reggie Reo, maagap kitang binati kanina at ang mga Maroons kagaya ni Retired General Eric Armamento at ni Provincial Director ng Provincial Director ba? Itong hepe ng Quezon Province, Colonel Bong Albacea, speaking of Provincial Director ha, batiin natin si PD Jerry Marasigan ng TESDA dyan sa Cavite at batiin din natin itong ating kaibigan dyan sa Cavite, itong ating taga-DILG na si Engineer Johnny Noblesa. Pasyeser naman Pangulong Reggie ng Maroons. Kumusta na ba ang Christmas party? Kita ko, ang dami nang na-join. Manila, Philippines, nilinis ng isang departamento ng Commission on Election Comelec ang pangalan ni na Senador Chis Escudero at ang kanyang campaign contributor na si Lawrence Lobiano coordination ng umano'y paglabag sa Omnibus Election Code. May kaugnay ito sa pag-amin ni Escudero na tumanggap siya ng 30 milyong donasyon para sa pangampanya niyang 2022 eleksyon mula sa government contractor na si Lobiano sa Pangulo ng Center West Construction and Development Incorporated. Batay sa siyam na pahay ng resolusyon, inilabas ang Political Finance and Affairs Department, BFAD, ng Comelec na sinabing to ang pagbibigay ng campaign donation ni Lobiano kay Escudero hindi paglabag sa prorbisyon ng OEC. At dahil wala unang paglabag ang nagawa si Lobiano ng magbigay ng donasyon, nangahula ito na wala rin paglabag ang nagawa si Escudero ng tanggapin ng donasyon. Kaugnay nito, inirekomenda rin ng FAD ang terminate na investigasyon sa kaso dahil sa kawalan ng ebidensya na suporta sa reklamo alinsunod sa Section 95 ng Omnibus Election Code. Mahigpit na pinagbabawal ang pagtanggap ng isang kandidato ng donasyon mula sa kontratisyon ng gobyerno na sinabi ni Lobiano ang ibinigay niyang 30 milyon donasyon kay Escudero para sa kanyang senatorial bid ay galing sa kanyang sariling bulsa at hindi mula sa kanyang kumpanya. Pwede pala yun, ano? Sabi ni Pangulong Reo ng Maroons, Inverno, good morning! Maroons Tonton, Relio Tonton Chavez Jr., good morning din! Ang oras po natin ngayon, alas 6:22, Pangulong Marcos, sinubukan akong i-blackmail. Manila, Philippines, ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinubukan naman ng dating kongresista na si Saldico na i-blackmail ang administrasyon para hindi mabawi ang kanyang passport. Sa isang recorded video message, sinabi ng Pangulo na nilapitan sila ng abogado nito para makipag-usap tungkol sa pasaporte ng dating mambabatas. Nilapitan po kami ng abogado ni Saldico at nagtangka mag-blackmail na kung hindi po namin kakasilin ang passporte niya, hindi na po ito maglalabas sa video ng Pangulo. Si Ko ay dating kinatawa na ako Bicol Party List na may warrant of arrest mula sa Sandigang Bayan. Ilang video siya inilabas ni Ko sa kanyang social media account kung saan inakusa si Marcos, anak nito at Ilocos Norte, Representative Sandro Marcos at kanyang pinsan na si Leyte, Representative Martin Romualdez sa Cotamoros sa katiwala ng flood control projects.
Nauna sinabi ng Pangulo na agad kakasalin ng gobyerno ng pasaporte ni Ko kapag inaiyan ng kasong kriminal laban sa kanya. Gusto kong malaman mo, Salde, makakansel pa rin ang passport mo, hindi ka na makatakas sa ustisya, ani ni Marcos. Ninamon din ni Marcos Ko na bumalik sa Pilipinas upang manumpas sa kanyang payag sa umilalim sa due process. Hiniyag din ni Marcos na pinatitigil ng Anti-Money Laundering Council, AMLC o AMLAC ang mga eroplano ni Ko nagkakalaga ng kumulang na 4 na bilyon. Meron tayong nakakuha ng 3,566 na bank account. Kadami. At 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real property, 16 na wallet account, at saka air asset ng Prosen na, sabi ng Pangulo. Sinabi na namugot kumulang 12 bilyon na asset ang napres at dinagdag nito na lamang ang simula. Nangako si Marcos ang pera ng mga tao ay maibabalik. At sa karagdagang balita pa nating pang national, NCRPO pinigting pa ang intelligence gathering kaugnay na nalapit na trillion peso month sa linggo. Pinigting pa ng National Capital Region Police Office ang kanilang intelligence gathering kaugnay na nalapit na trillion peso month sa linggo. Ayon kay NCRP spokesperson na John Hazel Asilo, kabilang ang pinalakas na ahensya ng social media monitoring kung saan tinutukan nila ang pag-detect ng anonymous o kahinailang account na nagpapakalat ng maling impormasyon na nagudyok sa kaguluhan. Ayon pa kay Asilo, may inihanda na silang layered security perimeter kagaya ng paglalagay ng container van at bakal at barikada kung saan ayon sa kanila ay natuto na ang NCRP mula nangyari sa karanasan noong September 21 rally. Kaugnay nito nasa mahigit 8,000 personnel na i-deploy mula sa NCRP para magbantay ng seguridad at mga ilang lugar sa maaaring pagdausan ng kilos protesta. At sa palitang probinsya, ban sinuwag ang 14-wheeler hulog sa bangin, 11 patay. Ang oras, alas 6:26 na. Baka may pupuntahan kayo. Gayak-gayak na. Good morning muna sa ating viewers. Bilen, pasir-share naman po. Kamalig Albay, Philippines, nasa 11 katauhan dead on the spot habang 3 ang malubhang nasugatan matapos salpukin ng isang humahagibis na 14-wheeler truck ang isang pampasaherong UB Express van at pasaherong nahulog sa mababaw na bangin sa tabi ng Marca Highway sa Purok 5, Barangay Libod dito sa bayan kahapon ng umaga. Inaalam pa ang pagkakalilan ng mga nasawi sa lula ng van kasama ang driver nila na iba't ibang foreigner kabilang ang mga pasahero na estudyante at 2 bata. Nahirapan naman ang emergency response na responde sa hugutin sa loob ng UP van ang duguang biktima at karamihan ay naipit at nadaganan sa loob ng matinting pagbangga ng pagbagsak ng truck kasunod ng banggaan sa pasahero pang nahulog sa bangin. Ang driver na pahinanti ng truck ay isang pasahero na buhay pa at na hugot ay pawang abilis ay sinugod sa Bicol Regional Hospital at Medical Center sa Legazpi City. Sa ulat sa alas 9 ng umaga, binabagtas ng truck ang may plate number RFK 576 na kargado ng gamit ng perya ng kahabaan ng bypass road papasok sa crossing ng Marca Highway nang mawalan to ng preno sanay upang bumangga sa pampasaherong Nissan Urban van GAJ 6626 na galing sa bayan ng Nabua, Camarines Sur at patungong Legazpi City. Sa lakas ng pagkakabangga, UP ang kaliwang bahagi na dumausdos at nahulog sa kamalasan pa, mabilis sa sumunod na nahulog sa truck at bumagsak pa ang unang bahagi nito sa van. Saninang upang tuloy madulog ang sakay nito. Agad sumisponde ang kasapi ng Kamalig MDRRMO Bureau of Fire Protection at Kamalig Police at sisinod sa pagamutan ng driver truck sa isang pahintit sa isang pasahero. Mahigit na nagtulong-tulong ang ginawang rescue at retrieval operation pero 7 agad ang bangkay na nahugot dahil sa maselang lagay ng pagkakaipit. Umabot ang halos mahigit 7 oras bago nakuha naman ang 4 pang naiwang bangkay kasama ang driver ng van na sa bahagi na mismo nadaganan ng truck.
At sa karagdagang balitang nasyonal, alas 6:28 na po, Barangay Chairman, tinumba habang naka-Facebook Live. Viral na viral po ito. Manila, Philippines, patay ang isang barangay chairman na nakatanggap ng death threats matapos pagbabaril na nag-iisang gunman habang naka-live video sa Facebook sa Barangay 3 Di Mayo, Digo City, Double Sur nitong Martes ng gabi. Kinilala na sa biktima si Oscar Dodong Bukol Jr., chairman ng Barangay 3 Di Mayo na sabing Luzon. Sa report ng Digo City Police, nangyari ang insidente sa nasabing lugar na alas 10 ng gabi. Kasalukuyan abala ang biktima sa kanyang Facebook Live na sumupot ang armadong salarin. Nagpa-Facebook Live ang biktima habang kausap ang isang residente na sa ulin na napulit ng wallet. Gayunpaman, wala silang kamalay-malay na sintas na siya ng suspect sa di kalayuan. Sa video na po din siya saksyan ng mga followers si Bukol ay kalmado lamang si Chairman Bukol sa kanyang live video nang biglang malingang sunod-sunod na putok at matapos siyang putirayan sa salarin. Nakuna pa ng video pagbagsak ng video at tugwang humingi ng tulong habang mabilis na lamang tumakas ang salarin. Pinaniniw lang may kinalalaman sa natanggap na death threats ang biktima ang napatibo ng krimen habang patuloy ang masusing investigasyon pa sa pulis sa kasong ito. Ganito, nag-alok ng 2 milyong reward ang ilang opisyal kabilang si Vice President Sara Duterte para sino mga pagbigyan ng impormasyon sa nakadarakip ng mga pumatay sa kay Bukol. Sinabi ni Police Captain Sheila May Punsoy, spokesperson ng Double Sheriff Police na ang 1 milyon pabuya ay pinangako ni BP Sara habang 500,000 ay magmumula sa Davao del Sur Governor Ibon Kagas at karagdagang 500 naman sa pagtukoy sa mastermind. At sumayin nyo ang nasyonal at lokal na balita ang inyong tagapagbalita, Tonton Chavez. At ito na po ang kabuuan ng programang Tinig ng Masa. Sa pagaganda ng mga balita, naibalita natin, hindi pa naibalita yung iba. Viral na viral itong pagkakapatay sa barangay captain at nahagip pa ng video yung mga tao doon good morning muna sa ating kaibigang Vice Governor Terry Alcala. Doon na po ang kabuuan ng programang Tinig ng Masa. Bukas magbabalik po tayo sa oras alas 6 hanggang alas 6:30. Sa bayan din po tayo nakikinig sa 90.3 Magic FM. At palagi po tayo nagpapaalala na bantayan po natin ang pondo ng bayan na pang serbisyong maayos at makantahan. Ang inyong nakasama sa Facebook Live at sa papawid. Radio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Bye-bye, bye-bye, bye-bye! Ingat, ingat po! God bless!